Sa bawat gabing tahimik, may luha kang tinatago. Para bang ikaw lang ang nag-iisa sa bigat ng mundo. Ngunit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na handang dumampi sa iyong puso, isang pag-asa na hindi mo pa nakikita. Ito ang kwento ni Elias, isang binatang dumaan sa sunod-sunod na pagsubok. At natutunan niyang sa bawat laban, may Diyos na patuloy na gumagabay. May isang binatang nagngangalang Elias na dumaan sa napakaraming pagsubok sa buhay. Bata pa lamang siya nang maranasan niya ang sunod-sunod na kabiguan, pagkawala ng mahal sa buhay, kahirapan, at mga pagkakamaling siya mismo ang may gawa. Madalas niyang itanong sa sarili, bakit parang ako na lang ang laging nahihirapan? Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilunod ng bigat ng kanyang mga pagkakamali. May mga gabi na hindi siya makatulog, iniisip kung may pag-asa pa bang magbago ang kanyang buhay. Siguro hanggang dito na lang ako, bulong niya sa dilim. Ngunit isang araw, may isang matandang lalaki ang kumausap sa kanya. Nakita nito ang lungkot sa kanyang mga mata. Ngumiti ito at marahang sinabi, "Anak, ang pakikibaka mo ay patunay na may ginagawa pa ang Diyos sa buhay mo. Ang patay na pato, hindi na pumapagaspas ng pakpak." Napaisip si Elias, kung wala na raw pag-asa, bakit pa siya nasasaktan? Bakit pa siya lumalaban kahit pagod na siya? Ipinagpatuloy ng matanda, may kapatawaran para sa bawat kasalanan. Hindi ka tinatanggihan ng Diyos. Ang totoo, mas malapit siya sa iyo ngayon kaysa sa inaakala mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa mga salitang iyon, tila may liwanag na muling sumilay sa puso ni Elias. Unti-unti niyang naunawaan na ang kanyang mga pagsubok ay hindi sumpa, kundi bahagi ng pagbabago. Ang kanyang sakit ay hindi katapusan, kundi simula. Simula noon, pinili niyang bumangon araw-araw, hindi dahil wala na siyang problema, kundi dahil naniwala siyang may dahilan ang bawat laban. Natutunan niyang patawarin ang sarili at humingi ng tawad sa Diyos. Hindi naging madali ang lahat, ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niyang gumagaan ang kanyang kalooban. At sa paglipas ng panahon, si Elias na dating punong-puno ng takot at panghihinayang ay naging isang taong nagbibigay ng pag-asa sa iba. Kapag may nakikita siyang taong nawawalan ng pag-asa, ibinabahagi niya ang kanyang kwento. Sasabihin niya, kung ikaw ay nahihirapan ngayon, huwag mong isipin na iniwan ka ng Diyos. Ang laban mo ay patunay na buhay ka pa at may ginagawa pa siya sa iyo. Tandaan mo, ang patay na pato hindi na pumapagaspas. Kaya habang lumalaban ka, may pag-asa. At sa bawat pusong nakakarinig nito, may unti-unting nabubuhay na pag-asa. Ang pag-asang kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan, may kapatawaran, may bagong simula, at may Diyos na hindi kailanman sumusuko sa kanyang mga anak.